Inilatag na ng EDCOM2 ang mga kinakailangang reforma para mas mapatibay ang kalidad ng edukasyon sa bansa at matugunan ang mga hamon dito, kabilang na ang learning gap. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Isinumite na ng Second Congressional Commission on Education ng EDCOM2 ang final report na pinamagatang Turning Point, a decade of necessary reforms sa sesyon sa Kamara kahapon. Layo ng EDCOM2 final report na ilatag ang pangmatagalang roadmap para sa pagpapatibay ng foundational learning, kalidad ng pagtuturo at education to employment pathways. Ayon kay House Committee on Basic Education, Arts and Culture Chairperson at EDCOM2 Co-Chair Roman Romulo, nadiskubre sa pagsusuri na hindi lang kakulangan sa resources, pero maging ang lack of coherence at national focus sa edukasyon ang nagiging problema sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ilan pa sa mga suliranin sa edukasyon ay ang mass promotion sa mga mag-aaral. It has evolved into a systematic culture in which learners are knowingly allowed to proceed to higher grade levels despite the absence of mastery of required competencies and clear indicators of unpreparedness. Ani Romulo, hindi ito pagkukulang ng mga guro, kundi sa congested na curriculum na kailangan matutuhan ng mga mag-aaral sa loob na maikling panahon. Batay sa pagsusuri, ang mga mag-aaral na may initial grade na 60 ay bibigyan ng transmuted grade na 75 na passing rate. Sabi rin sa amin ng isang guro, ayaw naming ipasa dahil minsan alam naming ang bata hindi talaga handa. Pero napipilitan kami dahil kapag binaksak namin, nasasabihan kami na pinahamak namin ang division o ang school. Hindi dapat ganito. Dapat sinisigurado natin na ang bata ay natututo bago pumasa. We are passing students who cannot read, setting them up for failure in high school and beyond. Batay pa sa report ng EDCOM2, mahigit 60% ng mga guro ay pinagtuturo ng hindi naayon sa kanilang major. Nakakitaan din ng kakulangan sa programs ng tertiary education sa ilang mga probinsya sa bansa, kabilang ang nutrisyon, early childhood care, at functional literacy. We saw a lack of strategic direction, where state universities and colleges expand programs without a unified national plan, with increasingly duplicated programs with local and private colleges and universities. Kasunod ng isinumiteng final report ng EDCOM2, sinabi ni House Speaker Faustino Bogie D. III na magsisilbing gabay ng Kongreso ang ulat ng komite para lumikha ng mga epektibong batas at polisiya para sa ikauunlad ng sistema ng edukasyon. It is not enough to study and understand the problems before us. What is more critical is that we act on the recommendations of the EDCOM2. Tinatanggap ng kapulungan ng ulat na ito ay bilang gabay sa patuloy na paggawa ng mga batas sa masusing oversight at sa matalinong paggastos ng pondo ng bayan para sa tunay na pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.